Okay, mayong hapon sa tanan. So before ko padayon, salamat po sa Ginoo sa iyang kaayo. Last Monday hangtod kahapon adto ako sa Kibawe, Bukidnon, no? Ug bisita ko sa akon nga kay ang classmate ko ang iyang asawa, ang mama sang iyang asawa namatay ug naguli sa Kibawe. So nag-message siya nga na ako di sa gibawi kay ang ako niya classmate na sa college og friend ko man gikan sila sa US no. Og naguli sila naingon siya, "De, atuan mo ko de." Lisod man niya siya mag-adto sa ako kay may pamilya siya no, apil iya nga anak ug iyang asawa. So pasama sa Ginoo sa iyang preservation sa biyahe. Adto ko to last Monday, nag-uli ko last Tuesday, no? Tuesday gabi na. So, salamat gyud sa Ginoo sa safety nga ginhatag niya, no? Save 7 hours nga biyahe. And sa spend time man sa akon nga friend, no? Amigo ko dito sa Kibawe. Og nakita ko man ang kayo sang family sang iya asawa nga faithful man sa Ginoo, no? And kanindot lang taon no nga tibuok nga family nagasunod jud sa Ginoo. Muna no salamat gyud sa Ginoo. Now sa aton nga pagtuon karon, please open sa inyo nga Bible sa Matthew chapter 18. No, kung naay Biblia ka mo da. Matthew chapter 18 verse 21 to 35. 18. Okay? So, kung naa na dira, medyo mahaba-haba ni mag-aampo na lang kita. Let's pray. Lord, salamat sa kani nga time nga tag mo sa amo nga makatuon kami sang imo nga pulong. We pray Ginoo nga ikaw maga-istorya sa amo, even Ginoo sa amo mga kaigsuonan nga unta Ginoo nga maka-apil sa amo sa pagtapok, sa pagampo ug sa pagpaminaw sa imo nga pulong. Lord, ikaw magatabang sa imo nga mambubuhat. And we pray Ginoo kung may naay sala sa amo niya kasing-kasing, pasayloha kami Ginoo. In Jesus name, Amen. So ang aton nga pagtuon makita diri no sa Matthew chapter 18 verse 21 to 35. So ang kani nga istorya is about the parable of the unforgiving servant. Sa Bisaya diri, ang sambingay may tungod sa ulipon nga dili mapinasaylohon. Sabi na. So the parable of the unforgiving servant. Lisod jud, no? Kagi kamo naka-experience kamo nga naiutang kamo, no? Lisod lisod no magkinabuhi nga nagakinabuhi ka sa utang, no? Duang imo nga paminsaron kung magpaano ka magpadayon sa imong kinabuhi ug paano mo bayaran ang imo nga utang, no? The agony of living in debt, no? Lisod kayo. Na tandaan ko may gina-Bible studyhan ko, negosyante. No? Insik. Wala pa ako kasugod. Ang iyang mama naglagan sa iya. Kanang iyang anak, adult naman. Hala, mo yang nag-abot ang manog ang Bombay, 5-6. No? Nga ningil sa atong utang. Asa ta makuha, no? Do lisod kayo ba ilang sitwasyon kay mo na ang ilang sitwasyon kay para makabayad sila sa isa ka 5-6, nangutang sila sa isa ka 5-6 para mabayaran ang isa to ka 5-6. Lisod kayo ba, no? O permanente ko ba kita ba kanang mao na permi murag habitual nila, no? Lisod kayo kanang kinabuhi nga naa sa utang, no?
But imagine the feeling of being free sa utang. No? May ka na, bayaran ko na. Wala na ko utang. Salamat, Jud. No? That feeling na ikaw, imagine ang kanang feeling, translate that feeling, ang pagbati, nga napasaylo ka sa imong nga sala. No? Kanang bugat kaayo sa imong kasing-kasing, ug ikaw napasaylo sa imong nga sala. And imagine that feeling nga kana nga pagbati ng imo nga napasaylo ka na free ka sa kabugatan sa nga sala na impart mo man sa iban paagi sa pagpasaylo sa ila. No? Now this is a challenge sa aton yung mga Kristohadon. The challenge is, as those who are in Christ, may we learn to commit to decisively forgive. Again, bilang kita na kay Kristo, kung ikaw nakadawat na kay Jesus Christ, bilang imo nga Dios ug manluluwas, unta kita makabalo kita nga maningkamot og mag-decide jud sa pag-forgive. May iba niya klase, no? Ang ilang nga pagpasaylo, feel lang. Feeling ko do okay na, then pasaylohon ta ka. No? But I think, sa ako niya pagtanaw, ang pagpasaylo, it is a decision. No? You must decide. Pwede ka mag-decide nga dili, pwede nga oo. Now sa Bible, forgiveness, definition, ang idea sa forgiveness sa Bible is primarily understood as God's act of pardoning sins and also a call for believers to extend forgiveness to others. Interesting, kung try ko search sa internet, ang topic about forgiveness, usually ang ginagamit lang nga example or highlight sa pagpasaylo mo ang ginhimo sang Ginoo para sa ato. No? Wala dara gamay una jud nang gagawas no sa results kung mag-search ka sa internet, no? O murag panagsalang or ulahin ang idea sang pagpasaylo nga pagpanghuna-una sa kalibutan, no? Murag as if dili uso sa kalibutan ang pagpasaylo, no? So today, forgiveness, it involves letting go of resentment, bitterness, and the desire for retribution or pagbalos. And instead, choosing to release the offender, ang nakasala, from the consequences of their actions. Biblical forgiveness is rooted, ang source ng pagpasaylo, in love, gikan sa gugma, in love and mercy, reflecting God's own forgiveness towards humanity. Now, simple lang ang ako nga pangutana diri sa aton nga pagtuon. Why forgive? No? Why forgive? Now, may tulo lang kabutang ngano man nga kita magpasaylo. First, number 1, makita nyo na sa verse 21 to 27. Ato kita dira, no? Sa verse 21 to 27, nagasulti dira that the reason why we should forgive is because first, we are fully forgiven by our heavenly Father. Ang rason nga kita makatuon magpasaylo kay kita ginpasaylo nga fully jud, dili kulang-kulang, no? We are fully forgiven by our heavenly Father. Aton nga Diyos nga Amahan. Now, in what way were we fully forgiven? First, makita mo sa verse 20 to 21, we were forgiven innumerable times. Minsang innumerable, dili maihap. No? Sa tanan naton nga kasalanan, permanente kung kita mangayo pasaylo sa Ginoo, dili na maihap ang mga bagay nga ginpasaylo kita sa Ginoo. Now, kung lang taon mo dira, basahon niyo sa inyo Biblia sa verse 21 to 22. So, tidiri, midool si Pedro kang Jesus og nangutana, Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay lang makasala kanako, kapila ko bagayod siya pasayloon? Makapito ba? Verse 22, mitubag si Jesus kaniya, dili lang
kapito, kung dili ka 7 times 7 or diriya 77. Now, si Pablo dira nangutana siya kapito ka beses. Now, at this time, Peter was getting generous. Amot sa generous sa Bisaya, maaluan. Amot maaluan. Maaluan man si Bisaya. May tagon siya. Considerate na si Pablo sa pagpangutana nga ikapito nga beses. Kaya isa sa mga practice ila sa mga Hudyo, especially sa pagtudlo sa mga rabbi, mga teachers of the law, ginasulti dira nga 3 times mo lang pwede mapasaylo ang tawo kung siya maghinulsol sa iyang sala. Pero ginsulti, tubag ni Jesus, dili mao na. No? Kundi pasaylohan mo siya, dili lang kapito, more than 7 times. No, the idea of 70 times 7 means too many to be counted. Now, may isa diri ka verse para masabta nato diri sa Luke 17:4. So tiya, kung sulod sa usa ka adlaw, makapito siya makasala kanimo, ug sa matag higayon nga makasala siya, mangayo siya pasayloha siya. Kita niyo? Ulitin so paya dira no? Ug sa matag higayon nga makasala siya, mangayo siya pasayloha siya, no? Anytime, no? When a person repents, pasaylohan siya. Now, na isa ka bagay na observe ko diri kay si Peter, ingon niya bara murag generous siya nga, Lord, maayo ko kay ang mga Pariseo, practice sa mga Hudyo, 3 times. Ako, Lord, 7 times. O di ba maayo ko, Lord? No? Now, kung lang taon mo ang pangunaw na dira ni Pablo, it seems true to us sometimes. Kaya nga naman, there are times, yes, tinuod, may mga panahon kita, or kung sa panahon nga kita magpasaylo sa uban, the truth is, ang rason nga nagapasaylo kita, aron nga i-feed ang aton nga garbo. No? Kay diri si Pablo ang rason niya diri nga naingon siya nga more than 7 times murag para sa iya, no? The idea sa iya nga pagpasaylo sa uban, it was something nga siya may naay ipagarbo man sa uban, no? O di ba? Ingon siya mo siguro masulti sa mga disipulo. O James, nantawa? Ako, grabe ko magpasaylo, no? The focus sa iya nga pagpasaylo dili in fact para sa Ginoo kundi para sa iya nga sarili. Now mga igsoon, the reason why we should learn to forgive is because God has forgiven us innumerable times. Dili na mayap ikaw be, ihapang imo nga sala ug ihapang panahon nga ikaw nangayo pasaylo sa Ginoo, no? Maihap mo ba? No? Ako dili ko maihap. And isa pa jud dira, not only that nga we were forgiven innumerable times, but also we were forgiven beyond measure. Now, the idea of forgiven beyond measure, maski unsa pa kadako nga sala, sa tiyon nga kita nangayo pasaylo sa Ginoo, ginpasaylo kita lang tawing dira sa iyong Biblia sa Matthew chapter 18 verse 23 to 25. Nantaan nyo. Kaya ang paghari sa Diyos, naghatag si Jesus ang example about sa paghari, about sa pagpasaylo. Kaya ang paghari sa Diyos, sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Samtang naghusay siya sa ilang mga utang, gidala kaniya ang sulugoon nga nakautang kaniya og minilyon. Grabe, no? Minilyon ng utang sa isa, no? So, ito sa verse 25, tungod kay dili siya makabayad, nagsugo ang hari nga ibaligya siya, isip ulipon, lakip ang ang asawa ug ang iyang mga anak. Grabe ang cost ang iyang utang, no? Minilyon, og because dili ang mabayaran, ang cost sa pagbayad, himuon sa slave, uban iyang asawa ug iyang mga anak, no?
Well, kabalo kita di ang sumpay sa istorya, nangayo sa pasaylo sa iya nga hari, sa iya nga master, o pasaylo ang servant. Meaning sina, nga, grabe, dako, milyon, no? Dili kaya mabayaran ang iya nga utang, no? Yet in spite of that, ginpasaylo siya. Parehas man ang kana sa ato. We were forgiven beyond measure. Kabalo ka mangigsoon ang aton nga utang sa Ginoo, sobra kadako, no? Dili nato kaya bayaran, no? So tidirado, familiar kita sa Romans 3:23, kaya ang tanang mga tao nga nagpakasala, dili tako sa tubangan sa Dios, no? Imagine mo na. O according sa Romans 6:23, ang silot sang atong sala, unsa gani? Ang kamatayon, no? Maingon ka, pastor, gamay mo lang akon nga sala. Pero ginsulti sa Revelation 21:8, maskin ang pagpamakak, qualified na ang tao mag-adto sa impyerno. Pamakak lang, ha? Imagine that, no? Maski unsa man kadako ang aton nga sala, ginpasaylo kita sang Ginoo. Imagine, no? Psalm 103 verse 11 to 12 nagaingon, for his basahin ko sa English, no? For his unfailing love toward those who fear him is as great as the height of the heavens above the earth. Verse 12, he has removed our rebellious acts as far away from us as the east is from the west. And describe dira ang kadakuon sang aton nga sala sa mata sang Ginoo as far as the east is from the west. Gabi, no? Unsa man kalayo ang east sa west, no? Actually wala nagatabo ang east kag west, no? Yet maski mauna kalayo, mao man nakadako ang pagpasaylo sang Ginoo sa ato, no? Not only we were forgiven innumerable times, we were forgiven beyond measure, dako nga sala sang tion nga nayo kita pasaylo sa Ginoo, ginpasaylo kita. Not only that, we were forgiven graciously. No? Unsa ginapasabot sang graciously, no? Dili angayan, pero ginpasaylo, no? Ang tawag niya sa verse 26 to 27. Ang sulugoon miluhod at tubangan sa hari og nagpakiluoy nga maingon, pasensyahi lang una ako kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Ngayon sa pasaylo, no? Unsay reaction sang hari or master? Naluoy ang hari kaniya, busa gipasaylo siya ug wala na pabayara sa iya utang o gipapauli siya. Grabe, no? Lantawan nyo ba? Try to observe kani. The servant was undeserving to be forgiven. Kay nga naman, kay dako iya nga utang. No? Ikaw ba? Usually, ikaw, no? Sa aton nga tao, maisip ta, gamay utang, gamay salay, pasaylohon ko ni siya, pwede pa. Dako ang iya sala, okay, wala pa. Siguro 6 months penalty mo na papasaylohon ta ka. Or kung mabot sa time nga feel ko nga pasaylohon to ka, mo na. No? Muro gina-measure nato sa time nga angayan siya, no? Pero makita mo diri, ang servant dako ang iyang utang pero pasaylo siya, no? Og ang kanindot diri kung lantaon mo sa verse 27, kung sa inyo sa English, kanindot dira, no, sa English, the master was moved with compassion. Grabe, no? Ginlantaw, dako na utang mo. Datani mo kung tawhanon, paingon, sige, bahala ka dyan, dako utang mo. No? Dako mali mo sa ako, bahala ka. No? Pero kung lantaw mo, dili, grabe, no? The master was moved with compassion. No? Og dili lang ana,
Sang ang servant nangayo pasaylo sa master, the master did not delay to forgive the servant. Wala sang delay dira, no? Wala sang time span, no? Kung basahan mo dira, naluoy ang hari kaniya, busa gipasaylo siya ug wala na busa gipasaylo siya. Grabe, no? Wala ingon niya, okay, after 1 month lang, no? Usay madunggan ko na sa mga young people, high schoolers, pasaylon ta ka mga 3 months muna penalty mo. No? Mga high schoolers, mga young people, no? Pero kita mo di, the master did not delay to forgive. No? Now, ginantaw ko diri ang word nga forgive sa inyo sa Bible, dira sa verse 27. Taon niyo dira ang word nga forgive sa verse 27. Then the Lord of that servant was moved with compassion and loosed him and forgive him the debt. Now, ang ginapasabot dira sang word nga forgave, ang amuning definition niya, debts that being completely canceled. Sabi, no? Ang utang nga wala nagipabayara. Munang idea dira sang word nga forgive. It involves the complete removal of the cause of offense. Grabe, no? Pagkuha sang rason ngano man nya dili ta ka mga pasaylo, no? O ang na-amaze ko diri, kaya ang tubag sang master diri, wala sa na yun, okay, pasaylohon ta ka, gaan ta ka sang due date. Oda? Okay, tigom ka kwarta, gaan ta ka due date, after 7 years, dapat bayaran mo ni ang utang. Muna na? Pero dili na mao ang ginsulti sang master dira. No? Naluoy ang hari kaniya, busa gipasaylo siya, o wala na pabayara sa iya nga utang. Meaning sana, from 1 million, naging 0 balance. Sabi, no? Mao nang ginimo sang master niya sa iya. No? Pareho sa ni nga servant, we were forgiven graciously. No? We were forgive all our sin. Tanan nato nga sala ginpasaylo dili because kay angayan kita, usahay kita mga tao do mo man ano. Feeling entitled ba? Dapat dili ta kapag pasaylo, dili ka deserving. Or mo na no? Entitled. Pero kung lang tao mo dira, God forgave all our sins, not because of our works, kay dili kita ngayan, but God forgave us, kay it's because of who He is. Now, kanindot rin, lang tao nyo sa Colossians 2:13. Basahan ko din sa Bisaya, Colossians 2:13. Kaniadto kamong mga dili Hudyo, patay at tubangan sa Diyos, tungod sa inyong makasasala nga kinabuhi. Apan karon, gitagan kamong kinabuhi sa Diyos o ba ni Kristo. Halinindot ang ulahi. Gipasaylo niya ang tanan natong mga sala. Sa inyo sa King James, having forgiven all our trespasses. No? All. Dili some. Kundi tanan. No? And interestingly, if you move forward sa kanang paununa, wala lang kita ginpasaylo sang Ginoo sa atong nga sala, kundi ginpakamatarong kita. We were made righteous. No? Dili lang hanto dira. No? Dili lang kita ginpasaylo sang Ginoo sa aton nga sala, but God made us righteous. No? Romans 5:19, for as by one man's disobedience, many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. No? Guwapo, no? Maigsoon, I believe this is also for me and this message para dyan ni sa aton. Why do we delay to forgive? No? Question naman. Nga no, side, no? Isip kita nga, why do we delay to forgive? No? Kabalo ka, maigsoon. Isipa kung paano ka ginpasaylo sang Ginoo. Ang Ginoo sa tion nga kita,
sa tion, sugod sa tion nga dawat kay Jesus, wala nagingon sa imo, okay, after 1 year lang. No? Or sa tion nga nakasala kita na nga kita pasaylo, wala nagingon sang Ginoo after 3 months. No? But the moment God, when we seek God to forgive us of our sins, when we sang tion nga naginulsol kita, nangayo kita pasaylo, we were fully forgiven by our Heavenly Father. No? Mo nang ginhimo sang Ginoo sa ato. No? Why do we delay? When we know by ourselves kita gani, wala nag-delay ang Ginoo sa pagpasaylo sa ato. No? Number 2, why forgive? Number 2, we are called to reflect the glory of God to the world. We are called, the reason why we should forgive, kay kita gintawag sa Ginoo nga mapakita ang himaya sang Ginoo sa kalibutan. Now, to be fully forgiven sa aton nga sala, dili lang hanto dira. Nangay ka pasaylo sa Ginoo, Lord, no na sa tion niya na nagto ka sa ebiling mo nga Lord Savior, pasaylo ka. Og sa tion nga ikaw nakahimo sang sala, sa tion niya nakahimo kita sang sala, ginpasaylo kita. Dili lang hanto dira. No? It is not the end of it. But it should be sa tion nga kita na ginpasaylo sang Ginoo, mangin paagi man nga mapakita nato sa kalibutan kung noon sang ginhimo sang Ginoo sa ato. No? To show to the world the difference of being in Christ. No? Kayang kalibutan niya, kakaginsulti kasi yung in-search lang word and definition sang forgiveness, kakadaghanan sang definition sang forgiveness, iya sang pulong sang Ginoo. O gamay lang ang definition nga iya sang kalibutan. It is because the idea of the world is stand for your pride and be unforgiving. And kita mga Kristohanon, we are called to reflect the glory of God, specifically of learning to forgive to others. Mangilahi kita para dili pareha sa kalibutan. No? Now, unsay pangununa nakita nato diri? First is that we ought to put to action what God has done for us. Dili lang hantod istorya. No? Kundi himuon ipakita na lang taon dira sa verse 28 to 30. Kanindot na no, lang taon mo ang contrast sa Matthew 18. Take note niyo ang verse 29. Tawan niyo dira. Sa tion nga nangayo pasaylo ang servant, so tidiri and is verse 29. Ada lang ha. Sa verse 27, then the Lord of that servant, ang master, was moved with compassion and loose him and forgive him the debt. Grabe ang experience ang servant kanindot kay ginpasaylo siya. Pero kabalo ka mo kung noon say ginimo niya, sang ginpauli na siya, ginpasaylo siya sa iyang sala, nang tawadra ang iyang ginimo. Verse 28 to 30. Sa pag-uli ni atong sulugoon, natagbuan niya ang iyang isig kasalugoon nga nakautang kaniya o gamay ra kaayo kumpara dito sa servant nga may utang niya sari dako milyones dili ang mabayaran kani gamay lang unsa ginhimo niya gilabnot niya kini gituok o giingnan bayri ako sa imong utang. Miluhod ang iyang kauban nga sulugoon nga nagpakiluoy kaniya. Murag iyaman ginhimo sa master. Pero unsay ginhimo og nagsulti diri ang magkapareho siyang isig kasalugon. Pasensya lang una ako kay bayaran ko ikaw. Pero lang taong iyang ginhimo apan wala gayud siya mosugot. Gipapriso hinuon niya kadto nga sulugoon hangtod nga kini makabayad. Grabe, no? Opposite ang ginhimo, yeah. Amo na ang treatment sa iya sang king or ang iyang master, paggawas niya na dito sa palasyo sang hari or sa lugar, sa balay, no?
sa balay or palasyo sang iyang nga master or hari, baliktad ang ginimo iya. Wala nag-reflect sang iyang ang expression paggawa siya lahi. Supposed to be, it was an opportunity for that servant to share his experience. No? To share, to impart sa iyang experience sa iyang master. No? But instead, he acted the opposite. Maigsoon, how do we respond to people who have wronged and paano kita mag-react sa mga tao nga nakasala sa ato o naghinulsol? Parehos ba ang aton nga response ang kalibutan? Lantaw ka lang sa Facebook, do ma-depress ka mo, ala, tubagay, wala katapusan niya tubagay. No? Masawsaw pa jud ang uban. No? Daggan kayo. Muna yung idea sang kalibutan. Are we acting like the world? Knowing nga kita naka-experience sang having fully forgiven? Does our title Christian reflect in our action? No? Ang title naton nga Christian, naga-reflect ba sa aton nga action? Next is, not only we ought to put action what God has done for us, but isa sang rason that we should learn to forgive is that people are looking on us on how we radiate. Meaning sang word nga radiate, do ginakon sa ano pa, ginapasungaw mo ba? No? Kung sa amoy, paano paano masimutan sa uban nga tao ang imo baho, ang imo nga amoy, no? People are looking on us on how we radiate the glory of God. Lantaon niyo sa verse 30. Sa nakita nila ang ginhimo sang unforgiving servant, nantawa ang reaction da sa verse 31. Pagkakita ni adto sa uban nga mga sulugoon. Kung sa ila, nalipay sila? Nasubo kayo sila. Busa miadto sila sa ilang hari o gisulti ang nahitabo. Grabe, no? Kasubo, no? No? I don't know kung paano ni ginimo sang unforgiving servant. Base sa tong siguro sa open, no? Pagkakita guro nga may utang yang isig ka kasulugoon, mo na ginimo ya. Siguro open, no? Kay nga naman kita jud sang uban mo, no? Pagkakita niya to sa uban nga masulugoon, nasubo kaayo sila. Na kung lantaw mo dira sa King James, balik kita sa verse 31. Insulti dira, no? Sulti dira sa King James sa last part, they were very sorry. No. Now, sa iba niya translation, ang ginapasabot dira sang they were very sorry, it means intensely sad. No? Nasuban jud sila. No? Nasuban sila. No? Isa ka bagay nga makita nato diri, to hold on to our pride. Sa paggunit sa aton nga garbo og dili kita kabalo magpasaylo, it will not make anyone happy. No? It will never make anyone happy. It grieves everyone from within. Pares diri sa mga servant, no? No? Nasuban sila. Base mabot sa punto ba, I don't know, no? Kay ginsulti diri, ginsulti nila sa hari kung unsay natabo. Ibutang mo ba sa aton nga sitwasyon, what if kung kita may nakahimo sang sala sa ato, no? Ingon ta, bahala ka dyan, dili ta kapagpasaylohon. No? Og sabi ang tao nga na, ang nangayo pasaylo, naginulsol siya, ang lisod pa dyan, kang tao nga na, ang nangayo pasaylo sa ato, wala na itong gipasaylo, ang lain na kung siya magpaduol sa Ginoo. Og magampo, Ginoo, unsay muon ko, wala man ako ginpasaylo sang niya. Nangayo man ko pasaylo, Ginoo. No? Kalaway, no? Nga kanang tao, kay
nagpaduol na gani na ngayo pasaylo, kay dili man ta magpasaylo, siya nagpaduol sa Ginoo. No? Pares kani, no? Nagadto sila sa hari o ginsulti ang naitabo. Now, let it not happen like this. Up to this point. So, tidira sa Romans 2:24. In-describe diri sa mga Hudyo naman, no? Sa mga Hudyo nga mura ginagarbo nila nga nagasunod sila sa balaod sa pulong sa Ginoo, pero feeling nila excuse sila sa balaod, no? So tidiri, no, kung makita sa mga dili Hudyo, so for the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written. So tiyan, no, kaya ngalan sa Ginoo ano sa blaspheme sa Bisaya? Samon sa Ilonggo, pasipala? Ano sa inyo? Kaya ngalan sa Ginoo pasipala. Paagi sa inyo ang ginahimo nga mga Hudyo. No? Basi mangin mauman, especially sa mga unbelievers, no? Mao dai ni mga Kristohanon. God has called us the salt and light of the world based on our actions and reactions. Kabalo ko mo maigsuon, when we are unforgiving, we close the opportunity of the gospel. No? Kung makita sa mga tao na ayaw mo ng gospel di ay, no? We close the idea of the gospel. Now, number 3. O grabe ning number 3. So, why forgive? First, because we were fully forgiven by our Heavenly Father. Ikadua, why forgive? We are called to reflect the glory of God to the world. Ikatulo, the reason we should forgive is because, last, an unforgiving spirit is wickedness in God's sight. Ari, grabe ni. Baagtuon ko, grabe ba? An unforgiving spirit is wickedness in God's sight. In verse 32 to 33, God is not pleased on an unforgiving spirit. Lantawan dira sa verse 32 to 33. Grabing description dira. Nantawa. Then his Lord, after he has called him, ang tong unforgiving servant, said unto him, nantawa dira, O thou wicked servant. Grabe, no? Wicked. Grabe, no reservation yun. No? Wicked servant. O thou wicked servant, I forgive thee all the debt because thou desiredest me. Shouldest not thou also have had compassion on the fellow servant, even as I had pity on thee? Grabe tawag sang Ginoo sa yan, no? Wicked, no? Meaning sa mga isuon sa Ginoo, it is wickedness to be unforgiving. One thing nga dapat nato masabtan, kita nagapasaylo, dili lang kay kita na ginpasaylo man, kundi kita nagapasaylo aron to please God in our life. Dili lang kita nagapasay, dili lang kita because dili lang kita experience ang pagpasaylo, kundi nagapasaylo kita kay para malipay ang Ginoo sa aton niya kinabuhi. No? To please God in our life. Not only God is not pleased on an unforgiving spirit, but also the last, God will bring to judgment the unforgiving. God will bring to judgment the unforgiving. Nataon niyo sa verse 34 to 35. Nasuko gayod ang hari kaniya. Gipapriso niya kini aron niya masilutan hangtod mabayaran ang tanang niyang utang. So ginsulutan tong unforgiving servant, no? In verse 35, unya mingon si Jesus kanila, mausab kini ang buhaton kaninyo sa akong amahan. So tiyan, no? Mao man ang buhaton sa Ginoo sa inyo.
Amahan niya nga langit nun, kung dili ka mo makapasaylo sa inyong isig katawo sa kinasing-kasing gayot. No? Sa aton mga Kristohanon, it's either disiplinahon kita sang Ginoo diri sa kalibutan or we will lose rewards in eternity. No? Isa ka good example diri ang story ni Esau ug ni Jacob. Humaya kami sa story ni Esau. Si Jacob, si Jacob, ginilad niya si Esau. Nakuha ni Jacob ang pagka-maguwang ug ang blessing nga unta ihatag kay Esau. Og si Esau man niya side, nagplano siya nga kung mamatay na iyang amahan, patyon niya si Jacob. Unsay consequence? Nalagyo si Jacob. Nalagyo siya. Og dito siya nagpuyo sa iyang uncle Laban for 20 years. Then after 20 years, nindot man, sa nag-uli na si Jacob, nagpasaylohay sila. Pero unsay consequence sa sulod sang 20 years nga na? Wala na nakita ni Nanay Rebecca nga sila nagpasaylohanay. Namatay na si Rebecca. Wala na. No? And of course, it wasted 20 years of opportunity to enjoy kung unta nagpasaylohanay sila. No? Minsan ang mga ison sa Ginoo, when we delay of being, when we continue to delay sa when we continue to delay to be forgiving, we continue to cause more damage. Wala ka balo? We continue to cause damage. As those who are in Christ, this is why, may we learn to commit to decisively forgive. No? Dili lang feel, no? Imo jud na, no? You decide. Why? The reason why we should commit to decisively forgive. First, we are fully forgiven by our Heavenly Father. Ikadua, we are called to reflect the glory of God to the world. Dili paresto sa unforgiving servant, pasaylo sa sayang master paggawa siya sa palasyo or sa balay sang master, lahi, opposite na iya ginimo. No? And number 2, an unforgiving spirit is wickedness in God's sight. So may this be a lesson sa ato, no, mga igsoon sa Ginoo. Something sa malingaw kita sa kalibutan ba, no? Mo na yung idea sang kalibutan niya, no? Kung sinong may dako nga garbo mo na ya, daog, no? Pero dili na sa mao sa aton, no, bilang Kristohanon. Kay kita naka-experience nga kita ginpasaylo man sa Ginoo. Let's pray. Lord, salamat sa imong pulong nga munatun-an karon. I pray, Lord, nga give us a heart of forgiving spirit. Lord, nagapangayo kami pasaylo sa imo. Dagan niya panahon kami Ginoo nakasala. There are times we are thinking of our worst. When in fact Ginoo kami Ginoo ginpasaylo mo in spite nga dili kay mangayan pasaylohon. Oh Lord, by your Spirit, give us the wisdom, give us the strength nga makatuon kami magpasaylo. Ginoo, salamat sa imo pulong in Jesus' name. Amen. Okay, we praise the Lord for the message. Kato kita karon sa aton nga kuan no,